Sabi na mga idols, ang bagong Honda ADB 160 2026 new model. Aba, sobrang dami ng positive feedback sa atin at ang dami rin gustong bumili ng bagong model na Honda Road Sync version. Plus yung ating mga ABS type. And syempre, very exciting dahil very unique din ang mga color na nilabas ng Honda Philippines. Gaya nitong new color na matte green metallic, mga idol. Aba, bago yan at kauna-unahan sa ating adventure type. At syempre, para naman sa ating road sync type, may bago rin tayong colorway. Yan nga po ang quartz brown metallic. Again, mga idols, napakadaming katanungan at nagko-comment sa atin. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawang model na ito? Ang ABS ba at ang road sync? Dito, isa-isahin po natin ang kanilang differences at ano ba yung mga solid features na meron sa dalawang model na to. And syempre, ano ba yung mga presyo, installment, at samahan ninyo ako mga idols, bibigay natin sa inyong lahat dyan. Para sa ating road sync type, dalawang kulay ang pagpipilian natin. Meron tayong quartz brown metallic at yan po ay glossy paint finish mga idol. At syempre, meron pa tayong isa pang color na available sa ating road sync type. Yan naman po ang color na matte pearl crater white. So meron tayong matte white color. So matte finish naman ito mga idol. And mag-leave kayo ng comment sa ating video mga idol. Ano ba ang prepare ninyong color? Yung pipiliin mo, ito bang brown or itong matte white? Eh syempre pareho naman pogi yan. At syempre yan naman po ay talagang loaded sa tech features itong ating road sync type version. Well, meron din tayong ABS type. Ano ba yung pagkakaiba nila? Mamaya titingnan natin lahat yan. At sa ating ABS type, meron tayong tatlong color na available. Una na dyan itong matte gunpowder black metallic or all black. At meron tayong bagong glossy pearl paintless white. So glossy color naman ito, glossy paint finish. Ba, ang ganda nito mga idol pag nakita nyo sa personal. At ang bagong color na nilabas nga nila, itong matte savor green metallic. So color green naman yan, matte color din. Ang presyo pala nito ay 167,400. So nag-add lang sila ng 500 pesos para sa ating old model. Ayan mga idols, pinagsama-sama ko na lahat yung mga model na bago. And syempre, bibigyan natin sa inyo ang installment ng ating road sync type. Syempre, ang SRP, 174,900. Down payment, 26,235. At 7,350 na naman ang ating 3 years to pay. Para naman sa ating ABS type, ang down payment ito, 25,110. At 3 years to pay naman ito, 6,915. Depende na po sa inyo kung ano yung bibilin at i-apply ninyo mga idols. Pwede po kayo mag-PM sa atin at subukan ng alagang boyet para matulungan at masis natin kayo mga idol. Siyempre pa, sa first batch, very limited lang po ang mga units. Yan po ay expected delivery this first week of February. So again, lagi naman pong ganyan. Pag may bagong model, kakunti pa lang yung unang batch. Kaya sa mga idol po natin na hindi naman nagmamadali, dagdag pasensya at pumila lang kayo para makakakuha kayo ng magandang price deal. Well mga idols, ang bago sa ating ADB 160 2026, etong pairings nila. So, pareho pong merong side scoop vent ang ating ABS at road sync type. So, wala silang pinagkaiba sa kanilang design at style at pareho din ang kanilang footrest or yung kanilang footboard. Well, sa kanilang engine type, parehong-pareho din sila. Wala silang pinagkaiba. Same engine type, 156.9cc, 4 valves liquid cooled program fuel injected at same din ang performance, 15.8 HP at torque naman 14.7. Meron din silang same na compression ratio, 12.0 by 1. So, very identical po sila pagdating sa engine at sa design, mga idol. So, wala po silang pinagkaiba. Colorway lang yung kanilang pagkakaiba dito. Again, yung ating mga suspension, pareho din silang naka-Showa telescopic fork sa front at dual shock absorber naman with sub-tank sa likuran. Parehong-pareho din yan. Dito sa kanilang logo or emblem, nagkaiba sila. So, naka-silver emblem po ang ating ABS type at gold emblem naman ang ating road sync type. So, makikita nyo kaagad pagka road sync, yan po ay naka-gold. At ang ating namang mga mags color, para sa ating ABS type, color black po ang kanilang mga mags. So, makikita mo at madidistinguish mo kaagad yan. And para naman sa ating road sync type, bronze po ang color ng kanyang wheels. So, makikita mo rin kaagad ang difference nila mga idol. Dun pa lamang sa mags at sa logo or emblem. So, yan po yung kanilang pagkakaiba. Well, para naman sa braking power, pareho din silang merong wavy disc, 2 piston sa front at equipped ng single channel ABS. ABS type man yan o road sync, parehong may single channel ABS.
At sa likod, one disc din with one piston at Nissan caliper with same din na meron silang HSTC or Honda Selectable Torque Control. Well, sa sukat naman ng ating dimension, wheelbase 1,324mm, pareho sila. At pareho din ng ground clearance 165mm mga idol. Sa bigat, pareho din sila 134 kilograms ang ating ABS or road sync type. At dito naman po sa ating pinakasukat ng seat height, pareho din sila. Seat height na 780mm. So makikita nyo, almost identical at parehong-pareho ang model na ito. No? Pagdating naman sa kanilang upuan, mga idol, yan po ang kanilang pinaka-design. Two-tone ang seat cover at pareho din sila ng style. Mapa ABS man yan or road sync. So wala rin pinagkaiba sa seat cover at yung kanilang pinaka-grab bar na split type. Siyempre, sa luggage compartment, 30 liters ang capacity. Marami na tayo may lalagay dyan. At sa tires, pareho din sila. Federal tire po ang kinabit nila sa ating ABS at road sync. Parehong tubeless at 140 by 80 sa ating front by 14, 130/70 by 13 sa likuran. Ang kanilang fuel, same din, 8.1 liters ang capacity at merong average fuel consumption na 45 km per liter. Again, same din sila ng bagong USB charger Type-C na po ang ating ABS type at ang ating road sync type. Parehong-pareho din po sila ng style ng ating charger, mga idol. And pagdating naman po sa ating pinaka keyless fob, ayan, meron tayong Honda Smart Key System. Pareho din sila naka-keyless with anti-theft alarm at answer back. At ito, marami din nagtatanong sa atin ito. Same din sila na isang piraso lang yung keyless fob. Ayan, mga idol, hindi po sila dalawang piraso. Ang dami po nagko-comment sa atin ito. So pareho silang merong single keyless fob. Ayan mga idol. Andyan din katabi sa ating keyless ang opening ng ating seat at ng ating pinaka-fuel mga idol. Sa ating handlebar, ayan ang ating pinaka-handlebar. Ito meron difference to. Dito sa ating road sync, meron siyang bagong multifunction switch. Ayan, makikita nyo merong HSTC na switch on and off. Plus nadagdag dito, equip ang ating road sync type ng passing light. Yung meron na siyang passing light mga idol dito sa ating bagong handlebar switches, no mga idol. And mapapansin nyo rin sa ating handlebar, ang ABS type ay color black, yung color niya para naman sa ating road sync, bronze color ano. Ang pagkakaiba rin nila sa switches, dito sa ating ABS type, wala siyang passing switch. Yung multifunction, wala yan. At syempre, mas easy yung kanilang, o simple lang ano, yun nga yung tawag natin dyan. Meron pa rin silang parehong hazard light at idling stop and start mga idol. Yan po yung pagkakaiba nila para sa ating model. Ayan, meron din tayong bagong TFT display 5-inch with phone connection. Yan ang tawag ng Honda ay Road Sync. So meron tayong via phone connect ano mga idol. At syempre mas malinaw, mas readable at mas informative ang TFT display na Road Sync version. At ito naman sa ating ABS type, fully digital display. Ayan yung ating display, same nung ating old model. So mga idol, yan po yung difference nila. No? Pagdating naman sa style at design ng ating front face, ang ating headlight design at signal light, ayan, parehong-pareho din sila. Wala silang pinagkaiba. From ABS type at from road sync type mga idol. So LED lights ang ating headlight at ang ating signal light. At meron din tayong passing switch dito nga sa ating road sync type. Ayan, may passing switch na siya mga idol. Makita nyo. So yan po yung pinaka parang update or upgrade dito sa road sync type natin. O di ba? So may hazard light din tayo. Sa likuran, same din sila ng design para sa ating brake light at ang ating tail light ano. Meron din tayong hazard pareho na equip dito. And emergency stop signal. Yan po yung mga equip nating mga tech features. And pareho din silang adjustable ang ating pinaka windscreen. Manual 2-step ang ating adjustment ng ating windshield na yan mga idol. And ang pinakabago din ay itong exclusive na Honda Smart Top Box. And sa paglilinaw po natin mga idol, ang dami po nagtatanong sa atin kung included daw ito or kasama pag bumili ka ng inyong bagong Honda ADB. Yan po ay hindi included. Accessories po yan. Ang kanilang release ng bagong accessories ito ay sa month of May 2026 pa. Pati na rin yung presyo, hindi pa rin nila ni-reveal yung presyo nito. Pero I think medyo may mahal to dahil siyempre connected siya, no? Kaya tawag nila dyan smart top box. Hindi mo siya may open unless naka-switch off yung ating unit mismo. So pag naka-open yung ating engine or naka-switch on,
hindi nyo may open yan. So, meron siyang safety features, mga idol. Yun yung kagandahan dyan. Ano? So, halimbawa, nag-slide ka, tumumba ka, at naka-turn on yung inyong pinakamotor, hindi yan basta-basta bubukas. So, very safe yan. At para sang sasakyan, meron siyang pindutan sa ilalim. Ano? Isang click mo yan, maririnig mo, pwede mo na siyang i-open. Ayan, mga idols. Napakaganda. Kasama na rin yung kanyang pinaka top box frame at yung bash plate. Ano? Kasama yan. 3-in-1 yan included dito sa ating smart top box from Honda Philippines. Makapal yung kanyang pinaka frame at yung pinaka metal bash plate. Napakaganda at very premium, mga idol. Abangan po niyo yan sa month of May. At syempre, i-update natin kayo sa presyo niyan once na naging available yan. At additional, sa mga nagtatanong po sa atin kung yung version 1 na ADB 160 compatible sa Smart Top Box, ang ating pong kasagutan, hindi po natin naas dun sa ating Honda person in charge. Ano? Kasi nga, ang sabi sa atin, exclusive lang to para dito sa bagong model. Yan po ang ating comparison. Sana maliwanag na sa inyong lahat, mga idols, ang ating bagong ADB 160 Rolling Type at ABS Type. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at i-update natin kayo once na magkaroon na ng available unit sa mga kasa at dealer. Tumutok lang kayo sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Please don't forget to follow my page at support me, mga idols. Subukan niyo rin ang alagang buwet natin. Siyempre, lagi natin kayong tutulungan at i-assist.